So, napakadali lang mag-update ng status ng inyong visa, guys. Dahil napakaganda talaga, guys, na kapag alam ninyo paano mag-update ng inyong visa. Dahil kapag once na makita nyo na sa online, sa site na approved na siya, pwede nyo na gawin kagad. Huwag na kayong mag-antay ng letter. Kaya, hey guys! Welcome back! It's me again, Regina. May nagtatanong sa akin patungkol pa kapag ikaw ay nag-renew ng kontrata. Pag after mag-drop in, may nagtanong sa akin na kapag ba daw sa TST ka mag-drop in, dun din ba mag-pick up? Guys, panoorin niyo yung video tutorial ko kung paano mag-renew ng kontrata, kung ano yung mga procedure na dapat mong gawin. Tinuro ko doon yung mga steps kung ano ang yung gagawin mula pagkuha ng kontrata hanggang pag-apply ng visa or pag-drop in at hanggang kapag ikaw ay makareceive na ng visa, hanggang paano mag-verify kung ano yung mga requirements. Nang doon na po, paki-search na lang po. So, alright, sagutin natin si Kabayan na after po ba daw mag-drop in. So, Kabayan, wala na pong pick up ngayon. After nyo po mag-drop in, any branches po ng immigration, pwede po kayong mag-drop in ng inyong mga documents, yung mga visa application natin. So, after po natin mag-drop in, mag-antay lamang po tayo ng letter sa mailbox ni Amo dahil ang immigration ay magpapadala po sila yung tinatawag natin na payment slip. Pinakita ko rin dun sa vlog ko, ayun, pinakita ko rin kung ano yung payment slip. Yan ay babayaran natin. May mga options doon, paano natin babayaran, nasa likod ng papel. Pwede magbayad ng 7-Eleven, post office, pwede rin kayo magbayad online, Alipay, WeChat, and credit cards. So, yun, ulitin. After mag-drop in, mag-antay lamang ng letter ni immigration. Wala nang pick up unless kung ikaw ay uuwi and then napaka-urgent na kailangan mo ng visa. After 2 weeks after ka nag-drop in, pwede po kayong pumunta sa immigration, mag-inquire, and then kailangan dala-dala ninyo ang inyong plane ticket. Kasi kapag may plane ticket kayo, ay maaari kayong mabigyan ng visa. Lalo na kapag malapit na talaga yung flight ninyo. Alam niyo guys, napakaganda talaga kapag may knowledge tayo about online, kung paano natin ma-update yung visa natin online. So, may video din ako, pwede nyo rin panoorin. Maganda talaga na araw-araw tayong nag-update sa ating visa application, sa status ng ating application. Maganda talaga na mag-update araw-araw. Yung system ng immigration is nag-update sila every 8 a.m. in the morning. So, paano mag-update ng visa status? So, again, may video ako. Napakadali lang din. Pwede ko rin sabihin dito. Napakadali lang. Punta lang kayo sa site ng immigration. I-type nyo lang dun sa Google or Chrome yung visa online status. Pag makita nyo na yung link ng government, visa online status. Makita niyo yung government immigration. So, click nyo lang yun and then hanapin nyo yung naka-highlight na green. And then sunod-sunod na yun. Tapos hihingin po yung reference number ninyo. Dahil sa kaka-drop in nyo lang, so wala kayong bagong reference number. Para makita ninyo, para makuha ninyo yung panibagong reference number ninyo para doon sa new application ng inyong visa is ang ilalagay nyo po muna is yung old ninyo, yung papa-expire na. May choices din. Basahin nyo lang guys. Or kung gusto nyo rin, bisitahin nyo muna yung video ko. Kasi pag after nyo maklik yung naka-highlights ng green, sunod-sunod na yun. Ayan. Kung dun sa contract renewal with same employer, tapos kung ano yung visa na reference number, kung yung bang old or new. So, for the meantime, dahil nga kakasabi ko, ka-drop in nyo, is yung old. So, yung old visa yung gagamitin niyo. Yun ang i-click ninyo. So, be careful kayo dun. Magbasa lang kayo guys, malalaman nyo yan. Yun, kapag after ninyo maglagay nung old na reference
application number ninyo dun sa dati yung visa na pa-expire is mabibigyan na kaagad kayo kapag pinrocess na yung bagong application niyo, yung dinrap in ninyo. Make sure guys, mag-start kayo mag-update ng inyong visa status is pabutin niyo muna ng 2 linggo, at least 2 weeks bago kayo mag-update online, bago kayo tingin ng status ng inyong visa. At least 2 weeks. So, start na kayo. Yun. Then, sa first update ninyo online, yun is, di ba, una, yung lagay nyo muna is yung old reference number ninyo, yung pa-expire. After nyo yan, bibigyan kayo ng panibago. So, isulat nyo na para next time, after tomorrow, mag-update kayo araw-araw, every morning, 8 a.m., mag-update yung system. So, kahit once a day lang kayo mag-update guys, kasi nga yung system, mag-update lang ang system every once a day, every 8 a.m. So, yun na yung gagamitin nyo. So, direct na agad. So, napakadali lang mag-update ng status ng inyong visa guys. Dahil napakaganda talaga guys na kapag alam niyo paano mag-update ng inyong visa. Dahil kapag once na makita nyo na sa online, sa site na approve na siya, pwede nyo na gawin kagad. Huwag na kayong mag-antay ng letter. Kaya, may video din ako na ginawa. Kaso, kung paano yung payment. Kaso, hindi ko na-save. Nag-record sana ka. Kaso, hindi ako nag-save. Pero napakadali lang din guys. Kapag nakita nyo na approve, may nakalagay dyan na for payment na. So, ang gagawin niyo is pupunta kayo ulit sa another site. Diba? Una yung pinuntahan niyo is visa online status. Ngayon naman, kapag na-approve na siya, yung next na pupuntahan ninyo na site is yun namang online visa payment. So, yun, may choices doon. Kailangan yung pwede doon na pangbayad online is Alipay, WeChat, at saka mga credit card. Yun, paano magbayad, yun na nga, punta kayo sa site ng online payment, visa online payment, or visa payment online. Basta maglalabas na kaagad yan. Dire-diretsuhin nyo lang yan at hihingin lagi yung reference number. Kaya napaka-importante na kailangan isulat talaga natin yung panibagong reference number natin sa visa. So, and then, after nyong magbayad, mag-antay lamang po kayo ng at least 10 minutes or 5 to 10 minutes or to make sure 10 to 15 minutes. Balikan nyo ka ulit yung inyong visa, kung pwede na ba siya ma-download. Ngayon naman, is paano mag-download ng e-visa? Punta na naman kayo sa another site, yung download e-visa. Doon naman kayo pupunta doon sa site na yun. So, after payment online, next is download e-visa. So, yun ang sabi ko, at least, after nyo nag-pay online, paantayin nyo muna ng 10 minutes to 15 minutes dahil madadownload nyo na kaagad yung visa ninyo. So, kahit hindi pa dumating yung letter ng immigration, yung payment slip, naka-visa na kayo. So, napaka-importante talaga na marunong tayo online. So, kung hindi ka naman talaga, kung wala ka naman lakas ng loob or wala ka confident na gawin yun online, so okay na rin, mag-antay kayo ng letter from immigration. Pero ganun pa rin yun. Kapag na-receive nyo na yung letter, pupunta rin kayo ulit sa site or i-scan nyo lang yung QR code para ma-download nyo yung visa nyo after payment. At least, paabutin nyo muna ng ilang minuto after payment at madadownload nyo na kaagad. Ngayon, napakadali lang i-download kaagad yung e-visa natin. Mababasa kaagad yan ang system after payment. So, yun na guys. So, again, sobrang ang ganda kapag ikaw ay marunong mag-update online, after update, pag nakita mo na approve, bayad ka kaagad sa online, and then after that, download ka agad ng e-visa. So, hindi pa dumating yung letter from immigration, may visa ka na. Dahil ngayon guys, napakatagal talaga ma-approve ang ating visa. Abutin po siya ng 5 weeks and 3 days kapag nag-antay ka pa sa letter. Pero pag online, exactly 5 weeks. Pero I'm not really sure kung really fixed talaga 5 weeks kasi nag-ask din ako sa other friend ng friend ko. Ganun din sa kanya, 5 weeks and 3 days bago na
send sa kanya yung letter. Then sa akin naman is 5 weeks talaga na-approve kasi naka-monitor ako online. Daily ako nag-update online. Everyday talaga, after 8 a.m. Then approve talaga siya exactly 5 weeks. So that day, na-download ko na kaagad yung visa ko kasi ginawa ko lang siya online. Nagbayad ako online and then, yun na. So, paulit-ulit na. Sana hindi kayo naguluhan sa explanation ko at sobrang mabilis ako nag-explain. Sorry guys. So, that's all for our video. So, thank you so much for watching kung tinapos mo itong video na to. And if you haven't subscribed to my channel, baka naman pa-subscribe and paki-like na rin itong video na to. We'll see you again for our next vlog. Thank you. Bye!